Our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country, which started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin at tangu-tangu lang. So when can the Filipino people await really the submission of a final report? Kasi ang mga tao, they're agitated, they're frustrated. Galit na galit ang mga tao, ninakaw. Nilang ninakaw, nilimas ang kaban ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report in the history of the Senate? Karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Sa kanya, if it belongs to the Truscan, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung tatlong hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Pati yung kanyang, pati yung kanyang 2 privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo. Baka naman may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Because ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. Ikaw, kung ikaw ang nagtatanong sa kanila, saan sumasagot, what do you feel? I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yon para makapamili sila kung sinong mag-a-apply. Paano ito? Sinong magsasabi sa kanila kung magkano i-restitute ng mga diskaya? Alam mo yung civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yun eh. Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, ay doon muna kukunan ng restitution. Sino magkukumpute? Magkano? Baka pagmula ng corruption yun ang sinasabi ko sa kanila. Kung wala sa batas, bakit nyo pinapalitan? Hindi ba, you are bending the law. Na kapag ako nagtatanong, siya ang sumasagot. Ginawa ko ba yung kay Diskaya? Ay kay Gutesa? Nung tinatanong ba si Gutesa, ako sumasagot? Nung si Gutesa ba ihayag ko doon, ipresenta ko? Wala ba siyang sworn statement? Meron. Tinakpan ko ba yung mukha niya? Hindi. Bakit yung dalawang babae tinakpan ang mukha? Bakit hindi kami binigyan ng sworn statement? Okay. Ano ngayong itatanong ko sa kanya? Walang sworn statement. Sa akin palagay, madali naman yun eh. Magkaintindihan lamang kami kung saan patungo ba, ano ba yung direksyon ng pagdinig na yan. Hindi ba pinag-uusapan natin, makita natin ang utak? Tingnan mo yung sinabi ni Senator Lacson. Doon sa kanyang opening statement, last January 19, ng Lunes. Let me emphasize one point, sabi niya. We always go where the evidence leads us. Ang daming niyang binanggit. Number one, halimbawa, noong plenary debate ng budget, panahon ng DBCC, nandun sila. Doon niya dinisclose yung 8 billion pesos in connection with the disclosure of Saldico na mayroong 100 billion allegedly na pinalagay ni President Marcos. Ginounter niya yon. Siyang nag-conclude, hindi totoo yan. Sabi niya, actually, kanya, ginamit ang pangalan ng Pangulo ni Adrian Bersamin. Paano niya na-conclude yun with certainty? Hindi man lang namin nakausap si Adrian Bersamin, hindi man lang niya pinatawag doon. Si Trigib nandoon. Nandoon si Bernardo. Hindi naman niya pinagharap. Meron general denial si Trigib. Bakit hindi natin busisiin? Akala ko ba,
We should always go where the evidence leads us. Nandun na yung dalawa eh. Dahil ba merong general denial si Trigib? Gano'n na lang. Sinabi niya, sabi pa ni Senator Kiko, ibig mo sabihin, nagsisinungaling at sinungaling si Jose Bernardo. Yes sir, sabi niya. Ba't hindi kumigo si Bernardo? Papayag ba kayo nang kinuha nilang state witness? Sinungaling? Ba't hindi sila kumigo? Tapos sinabi pa ni Senator Lacson, mahirap pa bulaanan sinabi ni Bernardo kasi 2.8 billion nasa GAA. Kinuha sa program fund. So ang liwanag dito, ba't hindi tayo doon pumunta? Bakit ang pinag-uusapan natin dalawang babae na nakatakip ang mukha? Nasa rules ba namin yung nakatakip ang mukha? Wala. Pero pag kami ang gagawa, wala raw sa rules. Pag sila pwede, kahit wala sa rules, okay lang. Can you see the difference? We always go where the evidence leads. Gusto kong malaman kung talagang doon maglilid. Siya yung chairman eh. Gusto ko doon niya kami dalhin kung saan man yun. Hindi sa akin manggagaling yun. Mga si Senador Bato, 6 out of 9 ang pumirma. Ang hindi lang nakapirma, si Senator Alan, may sakit siya nung araw na yon. Si Senator Chis, hindi kasi siya member ng Blue Ribbon. Si Senator Joel naman, sabi niya, bro, pinababasa ko, pinariripaso ko muna sa mga mukhang magtatagal, sabi niya. Napag-usapan na namin, total 6 na yung pumirma, binigyan namin ng kopya ang opisina ng ating Pangulo ng Senado. Iyon ang dahilan kung doon namin binigay. Hindi sa Blue Ribbon. Ayaw namin mangbastos. Binigay ko na lang namin sa opisina ng Senate President thinking na ang Senate President pwede nilang pag-usapan kahit privately. Ang plano namin doon, makita man lang nila. Diba? Kaya lang, yung media naman na kinausap namin noon, nung una kong ibigyan ng kopya sa... Akala ko naman, kahit papano, ilalabas nila yon para makatulong man lang. Agitated ang tao, kagaya mo sabi mo, frustrated, nagagalit na. Kung hindi pa pala kami magtatawag ng press con sa Senate, hindi man lang pipikapin. December 10 pa, ma'am, nung ibigay namin sa opisina ni Senator Tito Soto. Kung binasa po ninyo hanggang sa kaduluduluhan yung minority report, sinasabi namin dito na meron kaming parang misgiving sapagkat nung mabanggit ang mga pangalan ng 3 senador na involving ng minority, nag-intervene na po roon ang Secretary of Justice. Maalala ninyo, mga resource persons namin ito eh. Biglang darating ang Secretary of Justice, makikialam doon, kukunin niya, dadalhin sa NBI, pagbalik niya, meron siyang supplemental affidavit. Katulad ni Bernardo halimbawa, meron siyang unang affidavit, saka kukuha niya, saka dadala sa NBI, akalain niyo, nakagawa ng 2 supplemental affidavit nang wala kaming kinalaman. Yung trabaho pa namin yun. Doon lang nabagit ang mga pangalan. Pinalagay namin doon na meron kaming misgivings dito. Kaya namin, kahit na nabanggit ang pangalan, sana hindi ganito ang paraan, sabi namin. Because this is purely legislative investigation. It is an investigation in aid of legislation. Hindi ito, hindi ito police investigation eh. Ang ginagawa nila, mapapalitan yung unang affidavit ng isang supplemental affidavit, another supplemental affidavit, wala kaming kinalaman. Hindi namin alam kung ano nangyayari. This should not have been happening. Ang tanong kanina kung magkakaayos kami, madali kami magkaayos nito kung mag-iisa ang direksyon namin, kung para sa tao kami. Gusto lang namin sabihin, kung talagang we will always go where the evidence leads us, yun ang panatilihin namin. Palaging ganun ang parameter. Kung may ebidensya, yun ang puntahan. Bakit yung sinasabi nilang 8 billion na binibigay ni Bernardo kay Trigib, at si Trigib naman binibigyan niya kay Adrian, bakit hindi ito isuyurin natin? Bakit yung sinabi ni Senator Lacson na makita niya yung Cabral file, at least 5 secretaries and undersecretaries were recipients of allocables as shown in the Cabral files? Ba't hindi niya ipatawag yung 5 secretaries? Hindi ba dapat ganito yung gawin natin? Yung Tamarin Street, sa South Ports, binanggit ng dalawang nakamaskarang dalawang binibini. Ang pakay lang pala ituro si Diskaya na siya nagpapaalis sa kanila. Yun lang pala yun ba yung pag-uusapan natin? And why did they concentrate on the problem of coordinate? Alam mo, nung ako yung chairman pa, kung di ako nagkakamali, the first or second hearing pa lang, sinabi ko na puro mali ang coordinates nito. Ngayon, siguro kalahati nung hearing, yun ang pinag-usapan nila, they confirmed that the coordinates are really wrong. Sinabi ko na ito September pa eh. Ano, uulitin na namin yun? Yung ba yung gustong marinig ng tao? Ang gustong marinig ng tao, hindi mga wrong coordinates, sinabi ko na yun eh. Ang gustong makita ng tao, sino ba may utak nito? Nilimas na ang kaban ng bayan, hindi ba importante sa atin yun?